Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa last video, napag-usapan natin yung mga patinig sa Arabic, kung ano-anong klaseng merong patinig sa Arabic. At nasabi ko rin doon yung mga vowel symbol doon. Yun yung fatha, kasra, damma, sukun at shadda. So, sa video ito, i-explain ko sa inyo kung kailan gagamitin si shadda at kung kailan gagamitin si sukun. At kung bakit sila tinawag na Shamsiya at Qamariya. Shamsiya. Ano nga ba ang Shamsiya? Ito yung mga titik na hindi pwedeng lagyan ng sukun. Ito yung titik na isusulat mo pero hindi mo siya babanggitin, which means naka-silent siya. At didiretso ka doon sa titik na after ni lam. Tulad nung nasa example natin, Ash-Shamsiya. So, hindi natin binigkas si lam. Pero hindi natin aalisin si lam. Andyan pa rin siya. Pero naka-silent lang siya. Diretso lang tayo sa Ash-Shamsiya. Isusulat natin si lam, which is Al-Shamsiya, pero hindi natin babagitin yung letter L. Kasi silent na siya. Hindi natin aalisin si lam, pero hindi lang natin siya babanggitin. Ash-Shamsiya. Diretso tayo doon sa letrang after niya. So, yan yung sinasabi natin na isusulat lang natin siya pero hindi natin siya babasahin. Dahil nga nakasulat natin si alif lam at hindi siya babasahin, yung lam, diretso tayo doon sa letrang after ni lam, which is yung shin. Ano yung magiging itsura ni shin? Si shin, lalagyan natin siya ng shadda para mabasa natin para mawala yung karakter ni lam at papalitan ng shin, sukun. Okay, uulitin ko. Ash-Shamsiya. Ash-Shamsiya. So, hindi ko binanggit or hindi ko binasa si la. Hindi ko sinabing al-Shamsiya. Dimiretso ako sa shin na sukun. Ash-Shamsiya. Susunod, Al-Qamariya. Ano ang Al-Qamariya? Ang Al-Qamariya, ito yung alif lam, ito yung lam na nilalagyan natin ng sukun at binabasa natin. Halimbawa nito, Al-Qamar. Kung inyong napapansin, isinulat ko si alif at lam at linagyan ko ng sukun si lam at binasa ko. Doon sa Shamsiya, nandun si alif lam, pero yung si lam, wala siyang sukun, kaya hindi siya nabasa. So, kaya naging silent talaga si lam. May mga specific letters na kinukonect sa bawat isa. Si Shamsiya, ibang letra din ang kinukonect sa kanya. Si Qamariya, ganun din. May letra din na specific na dapat na i-connect sa kanya. Pero sa mga susunod na video ko na lang siya ibibigay kasi kung dito ko pa siya ipapaliwanag, masyado nang ahaba itong video na ito. Okay, balikan natin yung example natin na Al-Qamar. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, ang Qamariya, pwedeng lagyan ng sukun si lam at pwede siyang basahin. Halimbawa, sinabi mong Al-Kitab, which is yung book, Al-Kitab. So, binasa ko si lam. Andon si lam, hindi siya nawala. Hindi siya silent. So, yun lang yung diferensya nila. Sa Qamariya, si lam isinusulat at binabasa. Sa Shamsiya, si lam nawawala yung karakter niya. Isinusulat siya pero hindi siya binabasa. Meaning, naka-silent siya at nawawala yung karakter ni lam. At diretso tayo doon sa susunod na letra after ni lam. O kaya, ganito yung explanation siya kay Shamsiya. Pag nakakita kayo ng shadda yung pangatlong letra or after ni lam, meaning yan ay Shamsiya. So, automatic na silent na si lam pag merong shadda. At sa Qamariya naman, pag nakita nyo na si lam ay may bilog, which is yung sukun, at yung susunod na letra sa kanya ay hindi shadda, automatic yan na
Qamariya. Tulad niyang nasa board na ash-shamsiya. Walang any sukun, walang any vowel symbol sa kailam. At yung letrang after niya, which is yung shin, ay merong shadda. Kaya yan, tatawagin nating ash-shamsiya. Sa kay Qamariya naman, kung nakikita nyo, yung alif and then lam, yung lam ay meron na siyang sukun. At ang sumunod na letra sa kanya na ka ay walang shadda or hindi shadda, fatha lang. So kaya al-qamar. Yung isa is ash-shams. Ito ay al-qamar. So I hope na malinaw sa inyo ang pagkaka-explain ko ng al-qamariya at ang shamsiya. So yun lang sa araw na ito. Naway nakatulong sa iyong video to. Kung nakatulong sa iyong video ito, i-save at i-share mo para makatulong din sa iba. Syukran, salamat.